Hello, hello. At i-invite tayo. Hello, Mike. Hello, mga kapatid. Pasok kayo. Paano ko pa ito Okay mga kapatid, gusto kong pag-usapan ngayon yung ating number 1 senador ng Pilipinas patungkol sa marital rape mga kapatid. Ito yung panahon yung merong sa Senate patungkol sa marital rape. So ito ay mapapakinggan sa YouTube. Ayan. Be far excited sa tulong ng vitamin Ito lang ang YouTube natin. B ng Farex. Okay, so dito tayo. Kapag humiling ang asawa, lalaki o babae, dapat pagbigyan. Siya ba? Kung gusto nating pakinggan. So si Robin mga kapatid, isa siyang Muslim at alam ko yung gusto niyang ipahiwatig dito na baguhin yung batas natin para doon ay pahinay-hinay na ipapasok yung Sharia law. So isa dito mga kapatid, sa Aral Islam kasi ay ang bawal tumanggi ang asawa mga kapatid pag ang isang Muslim na lalaki ay gustong makipagtalik, makipag-sex sa kanyang asawa. So pakinggan muna natin si Senador dito. Kaalaman dito, katulad po ng rape sa lalaki, marami pong talagang nagtatalo-talo. Ano po ba ang definasyon talaga ngayon ng rape sa lalaki? May nagsasabi po, pagka oral daw, inoral ang lalaki, yun daw po ay rape na. Ang sabi naman ng iba, kailangan may penetration daw sa kanyang anal. Ano po ba ang definition talaga? Ang final definition? Nag-explain si Robin Padilla dito mga kapatid sa kanyang nagtatanong siya patungkol sa rape, kumbaga. Definition ng rape sa lalaki. Yung pong bagong, yung old, umpisan po natin sa old definition ng rape. Yung old definition ng rape sa Revised Penal Code, babae talaga ang victim. Is having sexual intercourse of a woman. So, woman ang victim by the insertion of the penis, so kailangan male organ, into the woman's vagina without her consent. Okay, so ito daw yung rape sa lalaki, yung sa kumbaga sa babae na dapat merong insertion. Ita-translate lang po natin sa Tagalog para naiintindihan po ng ating mga kabayan. At meron po nangyari pagtatalik. Gano'n? Opo. Dapat may pagtatalik at ang ginamit
na penetration ay yung Rape ng lalaki po. ari ng lalaki. Opo. At ang pinasok ay yung vagina ng babae. Okay. So, yan ang definition. Ngayon po, sa OI po. Ngayon yung 1932 po yun. Ngayon, meron tayong rape law ngayon. Nakalagay po sa ating bagong rape law, no, na hindi na a woman. Nakalagay any person. Kailan po ito? Ayan, nag-comment si Daylan. Tama bro, nasa Quran naman yan. Ayan. So, nasa Quran talaga yan na pwede pong gamitin ng isang lalaki ang kanyang asawa o kanyang alipin. So, siguro mamaya ibibigay natin yan. I-continue ko lang yung video mga bro. Ito ay coming from ABS-CBN. Ang title nito, paano kung ayaw ng asawa mo. So, how Senate panel discussion sexual consent in marriage, mga kapatid. So, si Attorney Ditina Zamora yung nagsasalita. Tapos, nagtatanong si number 1 Senador Robin Padilla, mga kapatid. Ayan. Itong batas na ito, pumasa po ito, yung bago na ano po. Ito po, ito 1997 po. 1997, no? So, in 1997, gising na tayo, no? At saka, marami na pong instances, lalo na sa Middle East countries, na ang violated ay lalaki. Pero walang makafile kasi hindi naman wala naman. Okay, take note mga kapatid. Ito ay incident doon sa Middle East na maraming mga lalaki na nare-rape sa Middle East, mga kapatid. So alam niyo naman kung ano ang Middle East, 'di ba? Marami doon ay mga Muslim, mga kapatid. Kasi kahit mga lalaki, mga kapatid, ang mga Arabo, gustong-gusto nila. Dahil nga doon sa suppression na ginagawa nila sa mga babae, dahil tabon na tabon ang babae, this is a bad effect sa society, sa mental din ng mga lalaki. Alam mo yung pag nakakita ka ng ganun na ano sila, parang na-arouse sila, kahit lalaki ha, pag nakakita lang sila ng skin, kasi dahil tinabunan nila yung babae ba, talagang binalot nila yung babae. Kaya pag nakakita sila ng parang skin lang, siguro kahit maputi na lalaki, sad to say na yung mga lalaki doon sa Middle East ay nare-rape nga. Tuloy tayo. Ang vagina ng lalaki. So, define to remove woman, nilagay any person. At hindi na penis. Nakalagay any instrument. Kasi alam po naman natin, kunyari sa mga nightclubs, no, hindi naman penis. Kung minsan, hindi nakalagyan ng bote ng 7-up. Okay, so mga bagong pasok mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ngayon ay patungkol dito sa kay number 1 Senator Robin Padilla, no. Gusto ko lang sa mga kanina pang nakasubaybay, inumpisahan ko kasi sa pinakauna, definition muna ito ng rape or something. Pero ang pinakapunto ko dito, yung pagtatanggol ni Robin Padilla sa kanilang aral Islam na gusto niyang baguhin sa ating family code, mga kapatid. At ipapasok nga itong sa Sharia law. So tingnan natin mga kapatid, continue lang tayo muna. Vagina, no? Is that rape? Under the old law, that's not rape. Kasi ang dinagay sa vagina, hindi penis, kundi object. So ngayon, hindi na limited to the penis. It includes any object. Kahit anong bagay po na ipinasok. Opo. Opo. At hindi rin po sa vagina ng babae, it can be any opening, oral or anal. So, pwedeng oral sa ano. So, covered din yun. Ngayon, Mayroon na po tayong mahirap na ano dito. Baka gusto mong tagalogin yung ibang bagay, hindi mo matagalog. Bakit gano'n? Bakit discriminatory yata ang salitang... Kasi sa Tagalog... Pareho po tayo, hindi ko rin matagalogin. Kasi sa Tagalog po, mas parang malaswa pakinggan, ano. So, yun. So,
Yung anti-rape law na bago, yung 1997, kasama na po ang lalaki. Kasama na rin po yung oral, tsaka yung anal. At kasama na rin po yung any object. Okay, so lalaki po. Parehas na sila. Parehas po. Parehas. Basta kahit ano. Teka, what if ipakita ko na lang yung ano na, yung video? Pwede ko ba ipakita to? Paano ba to? Scene, tingnan ko. Ipapakita natin yung video sa screen. Para hindi kayo maano, no? Parang radyo lang nakikinig. Add natin. Let's say, ito. Mapapakita ba? Ito. Ayan. Saan ko ba ilalagay ito? Siguro dito. Full screen to. Ayan, so play natin. Yung lugar Opo. na pinasukan, bibig, kung ano man. Okay. Lalaki, babae, rape. Yes po. Kaya lang, dapat sama natin ang LGBT. Kasi merong lalong-lalo na ngayon, merong mga instances of Okay, merong nag-comment dito, anong kinalaman sa pagiging Muslim. Alam nyo mga kapatid, bakit napasok itong Muslim na ito? Kasi itong si Senador Robin Padilla, talagang kumbaga gusto niyang i-introduce yung Islam sa Pilipinas. I know his motive talaga, yung motibo niya, na gusto niya talagang baguhin ang batas, gusto niyang ipasok yung Islam, mga kapatid. At isa itong indication sa nakikita ko patungkol dito sa marital rape. So mamaya siguro i-explain natin mga kapatid ano yung aral ng Islam at ano yung gustong ipunto ni Senador Robin Padilla dito mga kapatid. Tuloy muna natin ang ating ano. So nagtatanong si Robin Padilla dito. LGBT. Ngayon, naikwento ko na siguro sa inyo, nung kasama rin yun, paano kung asawa? Sabi ng asawa, honey, sasabihin ng asawa, masakit ang ulo ko, ayaw ko. Pinersa nung husband, yung babae to have sex. Is that rape? Ang sagot po ay yes. Ang sagot ko, so ang tawag po. So yung dati po na sila. So ayan mga kapatid, kung tumatanggi ang asawa in any reason mga kapatid, at kahit asawa niya rape pa din yan ayon sa ating batas mga kapatid. So mamaya ipapaliwanag natin yung aral ng Biblia at aral ng Quran, Islam, usually sa hadith mga kapatid. Titingnan natin kung ano yung kanilang aral para dito. So continue muna tayo. Sinasabi na obligasyon ng asawa ng babae o lalaki kapag humiling ang asawa, lalaki o babae, dapat pagbigyan, hindi na po yan. Hindi po. Pag sinabing no, no means no. So, ang... no. Oh, no. Teka po, pwede po 1 minute suspension lang po, naiihi ako. Sorry po. Lalaki, paano naman daw po yun? Kasi, halimbawa lang po, yung babae, yung asawa mo, may mix, minsan kasi, ito totoo po ito, minsan akala mo nagpapalambing lang yung asawa mo. So, paano mo masasabi yung no is no? Akala mo lang nagpapalambing o mahirap pong mag-distinguish kasi minsan ng babae, minsan parang ayaw pero gusto naman, may ganun. Paano po ba? So nagpapaliwanag si Robin dito sa mga situation mga kapatid sa mag-asawa. At totoo naman meron talagang ganun. At kahit ako meron ako mga experience sa ganyan kasi I am married too. So titingnan natin mga kapatid. Tingnan natin kung ano yung katwiran ni Senador dito. Ano po ba ang kawawa kami? Ang depensa natin. O kung kami naman halimbawa ang wala sa mood, meron ba kami karapatan mag-no?
Mahirap paniwalaan, pero ako lalo, mahirap paniwalaan ako mag-no. Pero, paano ba pag nag-no ako? Uy, advertise. Okay. Okay mga kapatid, so kanina nagbibigay ng example si Robin paano daw pag no, both side yan syempre sa lalaki at babae. Titingnan natin kung paano sagutin ni attorney. Yung no means no applies to both genders. So pag sinabi ng husband, no, hindi siya pwedeng i-force ng asawa. Halimbawa naman po, huwag naman po sana, halimbawa lang, nagkaroon na kayo ng marital problem. Pwede po bang gamitin yon against sa babae o sa lalaki? Sabihin, hindi, kasi kaya naman ako nakikipaghiwalay dyan. Dahil pingyayayari po, ayaw. Gano'n. Paano po kaya? Pwede po ba maging ebidensya ninyo? Yes po, because sa cases, for instance, yung case ng annulment ng marriage, ang ground nun is psychological incapacity. Yung Okay, so ako mga kapatid, wala akong knowledge sa sa laws dito sa pero ang gusto ko lang itukoy dito yung aral lang ng Islam, kasi ipapakita ko mamaya yung post ni Robin Padilla patungkol sa issue nito, kasi after nito syempre naglalabasan yung mga newspaper articles na parang itong si Robin Padilla ay pinupush mga kapatid na it is okay na pwedeng yung word nga na marital rape mga kapatid, kasi sa aral ng Islam ay pwede nga hindi maaaring tumanggi ang babae mga kapatid. Kahit nga sabi doon sa isang hadith, ipapakita natin mamaya, na kahit pa siya ay nakasakay mga kapatid sa isang something or sa camel syempre noon, pag talagang pag gusto ng lalaki na isang Muslim, talagang hindi po pwedeng tumanggi mga kapatid. At excuse me, at sa aral ng Islam ang anghel ay susumpain ang babae sa buong araw mga kapatid. So ganyan katindi ang Islam mga kapatid. Ganyan siya ka-stricto mga kapatid. Na itong si Robin Padilla ay medyo gusto niyang baguhin mga kapatid. Gusto niyang parang i-reshape ang ating batas, kasi alam naman natin ang ating batas meron din itong connection sa syempre sa Christian faith mga kapatid. Gaya din sa Middle East, meron silang Sharia law doon o parang theocracy din, na mga batas nila ay nakaugnay din sa kanilang majority na paniniwala, which is sa Islam. Dito naman medyo 86% or 86% ata yung Catholic dito, at halos 90% ang Christian. So probably mga kapatid, ang ating mga batas nakaugnay din sa mga Christian faith mga kapatid. Ayan. So tingnan natin, sunod natin. Kasi meron akong gustong madinig dito kay number 1 Senator Robin Padilla mga kapatid. Yung basis ng psychological incapacity is yung mutual obligation ng mag-asawa of love and respect. Ngayon, part of love is showing your love. But kasama po rin doon yung respect. Pag for instance, ayaw ng spouse mo na magkaroon na mag-sex, pinilit mo siya. Okay, so yan talaga dapat mga kapatid, no? Respeto talaga. Even kayo ay mag-asawa na, dapat respeto. Kung ayaw ng isa, edi no, sabi nga ni attorney mga kapatid, kasi kahit asawa mo yan, meron kang pananagutan daw sa batas, at that is a marital rape. Ngayon, tingnan natin, mamaya tuloy lang natin yung katwiran ni Robin Padilla. Hindi ka na lumirespeto sa asawa mo. So, grounds yan, yung one of the circumstances of psychological incapacity, pag lagi kang pinipilit na ganyan, pwede ka nang mag-file ng annulment of marriage. So, yun ang po ang importante. Kasi women's rights na, or men's rights, or human rights na, hindi po ba? So, respect the human body na rin.
kung minsan, kasi i-clarify ko lang yung sinabi ko yung anal at oral. Kasi nung iniinak nga ito sa Senat, sa Kongreso, maraming congressman nagloloko. Sabi nila yung, paano yung dentista nga, pinikwento ko po sa inyo. What if the dentist puts an instrument into the mouth? Kasi by definition of rape, any instrument into any opening. So, nag-commit ba ng rape yung dentista? Ang sagot naman doon ay hindi. Because yung sa batas, iba yung oral at yung anal sex. So, oral sex, sa anal sex, pwedeng any instrument. So, wag natin naman tinatawag, i-trivialize yung crime ng rape. Huwag naman huwag tayo mag-pilosopo. Kasi seryoso po yung allegations of rape. At even in this law, life imprisonment yan. So, lalong-lalo na pag may qualifying circumstance, ang nakakalungkot po o nakakashock sa panahon natin, incestuous pa. Yung either father or the daughter, either under the influence of drugs, no? Incestuous rape. Really rape. Sabi ni Yusuki, ang dahilan kasi pogi kaya halos ng mga bakla bumoto. Kesa lang ng makla. Which tao lang kasi may problem kung anong pumasok sa utak nila bakit binoto tong obob na to. Ayan. So, ewan ko mga kapatid bakit nyo din to binoto. At hindi din ako bumoto nito. I don't see any credibility in this man. Siguro sikat lang. Idol to ng papa ko. Pinapanood niya to. Robin Padilla sa Action. Ganyan naman talaga yung politics sa bansa, 'di ba? Pag sikat, medyo hindi na tinitingnan kung ano yung background niya. Pero sa akin, very no. Dahil yun na nga, siya ay Muslim at meron siyang mga gustong ipasok mga kapatid sa ating mga batas patungkol sa mga Muslim laws, mga faith nila. At isa na nga ito. So tingnan natin mga kapatid. Ang sariling anak. Yun ang dapat talaga Sana ba yung bigyan ng malaking parusa. Yung incestuous rape. May tanong pa po ako. Halimbawa po, attorney, siyempre, hindi mo maaalis ang mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan yung in-hit, ano? Paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala po ibang paraan talaga para ano yung lalaki. So paano yun? So dito na mga kapatid, no? So sabi ni Robin dito, paano daw yung lalaki na in-hit? Wala ba daw talagang paraan na tinatanong niya si attorney mga kapatid? So ito na, dito na pumapasok mga kapatid ang tinutukoy ko na aral ng Islam. Tuloy natin ha. Back muna tayo. Wala po ibang paraan talaga para ano yung lalaki. So paano yun? Babae na lang ba? Di kaso na naman yun. So, tingnan mo yung pangatwiran niya mga kapatid. So kung wala na ba daw talagang ibang paraan kasi syempre parang in-hit na daw yung term niya na lalaki. Ang unang naisip niya anong gusto niyo? Mambabae na lang. So ganun mga kapatid yung iniisip niya, no. Parang sinasabi niya na wala nang ibang paraan, hindi niya makontrol yung kanyang parang libog ang tawag diyan mga kapatid. So ito kasi mga kapatid, ito yung kaibahan natin sa tao at hayop ba. Ang hayop kasi nakokontrol, ang hayop kasi hindi niya nakokontrol yung sarili nila. So pag yung tinatawag niyang in-hit, talagang naghahanap sila ng pair ba or partner mga kapatid para iraos or yung design nila
to multiply, maano nila. However, yung sa tao, we can control our emotion, our feeling, pati na yung patungkol dito sa tinatawag na libog, mga kapatid. So, ito si Robin Padilla, ang unang naisip niya maghanap na lang ng iba. So, delikado po itong pag-iisip na ito, mga kapatid. Dahil why not i-control mo yung self mo? Bakit kailangan na pilitin yung sayo? Bakit kailangan na ikaw yung maging parang ikaw yung masusunod, mga kapatid ba? So bakit hindi mo kinukonsider ang babae? Baka hindi siya, meron siyang nararamdaman, ayaw niya, wala siya sa mood, or meron siyang iniisip, maraming problem. So maraming ganyan na situation ng babae, bakit ayaw niya? So ito si Robin Padilla, anong for example, ang hit, napakaano ko na, tapos tinatanggihan ako ng asawa ko. So ano bang gusto niyo, mambabae na lang ako? So ganun yung sinasabi niya dito, no? So balikan natin konti. Para ano yung lalaki, so paano yung babae na lang ba? Di kaso na naman yun. So ano pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako nawala sa batas? Paano naman ako? Ito Robin, nagtatanong si Robin Padilla kung ano nung gagawin niya. Siyempre, as a man, mga kapatid, suyuin natin yung asawa natin. We can do things, we can para maiba yung mood ba. Pwede nating bilhan ng pagkain, mga something ganyan, para maging masaya sila, or pwede nating suyuin or something. We can do that. Hindi naman sa puntong mambabae na lang, parang ganun. Kasi hindi naman yan parang sile na aanghang agad. Need mo siyang suyuin or something pag meron tayong sexual need, pero walang pilitan. Ano po ako? So continue lang tayo, mga kapatid. Wala ka sa mood, paano ako nasa mood? Ano po ang na pwede nang gawin na nasa patas na wala naman sa mood? Use the mouse to ride. Oh my god, I have a hot air balloon. Tayo na naman. Parang wala kaming choice bigla, na lang, matulog ka na lang. Siguro po ang issue doon hindi na legal, no? Ang issue doon na yan psychosocial. Ayan. So meron ka ng problem sa psychology o sa pag-iisip. Kasi, mga kapatid, again, ang sinasabi ko, tayo kasi na tao, pwede nating kontrolin ang ating sarili. We can, for example, libog na libog ka na. Gusto mong makipag-sex sa iyong asawa, tapos ayaw niya. So tayo, pwede nating ibalin ang ating attention doon, dahil wala talaga, hindi doon sa dapat talaga na tugunan ba yung pangangailangan natin. Kasi siya din he is not prepared din. Hindi siya prepared doon sa bagay na gagawin mo. For example, meron ngang problem or meron siyang iniinda. So ito, mga kapatid, ang papasok yung aral Islam. Kasi sa Islam, mga kapatid, ayon sa kanilang hadith, mga kapatid, for example, dito sa Sahih Muslim 1436d, Abu Hurairah, sabi dito, Allah, he pleased with him, reported, Allah messenger, may be peace be upon him, yan, as saying, when a man invites his wife to his bed and she does not come, and he, the husband, spend the sight being angry with her, the angels curse her until morning. So sa aral ng Islam, mga kapatid, talagang dinidiscourage nila yung babae na tumanggi sa bed or sa sex, dahil yung anghel daw nila ay susumpain yung babae till the morning. So ito, pananakot ito, mga kapatid, sa kababaihan dyan. Kaya talaga, parang kahit anong nararamdaman mo, basta gusto ko. Ganun yung sa Islam, mga kapatid. Yan. Tuloy natin, ha. Kung sa legal po, alam mo, mapilit yung lalaki, ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang will you help?
Ayan, naghahanap na si Robin dito ng legal, mga kapatid. Sa akin kasi parang ano bang gusto ni Robin Padilla dito? Parang pag tumatanggi ang asawa, eh pwede niyang iharap sa parang ipa-barangay niya o ipa-korte niya na ah, sasabihin, Your Honor, yung asawa ko hindi nagpapagalaw, tapos sasabihin na ng ano ng judge na o sige, babae, ano ka na, mag-ready ka na kasi magsi-sex na kayo. So parang naghahanap siya ng legal ano dito na pwedeng puwersahin ang babae, mga kapatid. So ito na nga, mga kapatid, ang sinasabi ko, kasi sa Islam talagang puwersahan doon yung babae talaga. Hindi siya pwedeng tumanggi. Sabi pa dito sa isang hadith, mga kapatid, sa Sunan Ibn Majah 1853, kung po pwede may ipakita ko, para hindi tayo naggumagawa-gawa, no. Sunan Ibn Majah 1853. Ayan. So sa mga Muslim dyan, they can check naman itong hadith na ito. Ayan. So pakita natin yung kanilang hadith. Pwede ba to? Makikita ba? Ang liit, no? Ito kaya. Maliit siya. So sabi dito, mga kapatid, Abdullah bin Abu Haifa said, when Muad bin Jabal came from Sham, he prostrated to the Prophet, who said, What is this, O Mudwa? He said, I went to Sham and saw them prostrating to their bishop and patricians, and I want you to do that for you. The messenger of Allah said, Do not do that. If I were to command anyone to prostrate to anyone other than Allah, I would have commanded women to prostrate their husband. So ganun talaga, mga kapatid, parang dinudiyos mo yung asawa mo sa Islam. Kung mag-uutos daw si Muhammad na mag-prostrate, sumamba, bukod kay Allah, yung asawa na sa kanyang, yung wife sa kanyang husband. So ganun talaga yung turing nila sa mga babae dyan. Parang dinudiyos mo yung lalaki. Ayan. So continue natin. By the one in whose hand is the soul of Muhammad, no woman can fulfill her duty towards Allah until she fulfills her duty towards her husband. If he asks her for intimacy, even if she is on her camel saddle, she should not refuse. So hindi talaga po pwedeng ito, mga kapatid, hindi talaga pwedeng mag-refuse ang babae sa aral ng Islam. Kahit pa nakasakay siya sa isang camel, kahit pa nasa jeep ka, kapatid, kung gustong makipag-sex ni mister sa kanyang wife, ay hindi po pwedeng tumanggi. So ito yung sinasabi ko, mga kapatid. Ito yung aral Islam na gustong ipasok ni Senador Robin Padilla dito. Dahil sa Islam, pwede talaga yung marital rape. Pwede. That is a law sa Islam. Sabi nga dito, by the one in whose hand is the souls of Muhammad, no woman, walang babae, ang makaka-fulfill her duty towards Allah until she fulfill her duty towards her husband. So talagang dinidiin ni Muhammad dito na dapat i-fulfill mo yung duty mo sa husband mo. At one of that is about sex. Dapat masatisfy mo yung husband mo para ma-fulfill mo yung duty kay Allah. So tingnan nyo, mga kapatid, kinokonek ni Muhammad si Allah sa mga husband para talagang ma-force ang mga babae na hindi tatanggi sa sex. Kasi ginamit na nga yung Diyos nila dito, mga kapatid. Sabi dito, if he asks her for intimacy, even if she is on her camel, kahit pa nasa camel siya, she should not refuse.
So ito mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo na alam ni Robin Padilla ang batas Islamiko na ito. Alam na alam niya at gusto niyang baguhin ang batas natin sa Pilipinas mga kapatid na pwede yung marital rape na yan. Pwede yan kasi pwede nga sa amin. So yan mga kapatid. Ayan. So shoutout muna kay Dark Angel. Hindi ako Muslim pero ayaw ko yan si Robin. Ayan. So sabi ni Frank, mag-aral ka munang mabuti sa katuruan ng Islam at huwag magmarunong. Nag-aaral naman tayo. Nagbabasa naman tayo ng mga aral nyo. At pwede nyo namang itanggihan ito. Pero malinaw ito na ito yung katuruan ninyo. Kahit sa mga sheikh ninyo sa Arabia, sa mga Middle East, hindi sa Pilipinas kasi yung mga imam ninyo dito, mga ustad, mga sinungaling naman, hindi nga marunong sa mga hadith, hindi nga alam, sasabihin lang wala akong alam dyan. So yun lang naman yung dyan. Pero dito mga kapatid, ang tinutukoy talaga ni ni Robin Padilla is yung sa batas Islamiko patungkol sa marital rape. Continue natin muna yung video ha. Ita-try natin i-continue kung meron pa tayong makikita dito. Termina lang, gano'n na lang. Tulungan mo na lang. Hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi mga bastos ang dating. Matulungan mo ba ako o paano po kaya? Ano pwedeng gawin na lang ng babae? Talagang no talaga, bahala ka na sa buhay mo. No talaga Robin. Pag sinabi ng babae na no, wala tayong pilitan. Kasi kahit asawa mo yan, tao pa din yan. Meron pa ding mga batas sa loob ng asawa, individual, sa mga babae. I am not expert sa law mga kapatid, pero meron talaga tayong mga personal na batas para sa atin ba, hindi dahil mag-asawa na tayo pwede nating gawin ang kahit anong bagay. For example, patungkol sa sex, pipilitin mo yung babae. Kaya nga I hope talaga na itong pinaplano ni Robin Padilla ay hindi talaga ito magtagumpay mga kapatid, dahil gusto niyang pasukan ng Sharia law ba? Gusto niyang pasukan ng Islam ang batas natin mga kapatid, which is hindi talaga tama. Hindi talaga tama na pilitin ang mga babae. Ako lalaki ako mga kapatid. Nararamdaman ko din yung sinasabi ni Robin na gustong gusto mo. Pero hindi sa point na parang pipilitin mo yung babae, parang i-rape mo na kahit asawa mo yan. Hindi ganoon mga kapatid, hindi ganoon. Meron tayong baga tinitingnan din sa kanila kung ano din yung nararamdaman nila. Ayan, so 30 million na Pinoy panalo yan mga bobo. So yun na nga mga kapatid. Marami nga talagang mga ganon. Kaya galingan na lang natin sa susunod mga kapatid. Piliin din natin yung kanilang religious background ba. Piliin natin yung kanilang pinaglalaban, kasi baka tayo din na mga Pilipino, we are we are a Christian country actually. So hindi natin papasukan ng Islam ang ating mga batas kasi napakamali talaga, napakamali. Dito pa lang mga kapatid, yung pipilitin mo yung asawa mo, i-rape mo yung asawa mo, hindi talaga okay mga kapatid. Kahit sa Biblia mga kapatid, pwede nating mag-quote. Pero actually si Robin Padilla nagsumagot dito at nag-quote siya ng mga Bible verses kuno. Pero kung titingnan mo, hindi sang-ayon yun sa pinaglalaban niya. Kasi ang pinaglalaban niya dito, anong magagawa daw ng isang lalaki? Ano daw yung magagawa ng isang lalaki kung gustong-gusto mo pero yung asawa mo ayaw? So ano daw, meron ba daw batas na gano'n? Yun na nga yung sinasabi ko kanina. Parang gusto niyang ipakorte yung asawa mo, tapos sasabihin ng korte, o sige, mag-ano ka na dyan, mag-ready ka na dyan. Kasi isi-sex ka na ng husband mo.
parang pipilitin ng ating batas na para ma-sex yung asawa mo pag ayaw. Kasi for example ganito, maraming problem, walang yung sahod, kulang, or problem sa mga anak, napaka-busy ng mga meron pa tayong tinatawag na mga anxiety or something, merong mga ganun na sa babae, mga moods din, merong mga ganun, or mga maraming dahilan bakit umaayaw yung asawa natin. Marami talagang dahilan. At same thing din sa lalaki ha. Meron din yung babae naman yung nangangalabit pero yung lalaki ayaw. Kasi nga, syempre, siguro pagod or meron siyang gusto, meron siyang So, ganun mga kapatid. Continue muna natin ha. Kung minsan kasi, yung no naman ng babae, hindi naman arbitrary, hindi naman, kung minsan, for instance, kagaya ng, yung instance na lasing yung asawa, or under the influence of drugs, no? Okay, isa pa yan. For example, merong mga bisyo, something, merong laseng, or yun na nga, naka-drugs. So, paano yan? Magiging violent yan mga kapatid. Pwede niyang, yun na nga, kahit asawa, meron nga nangyayari na nare-rape na nga yung asawa dahil doon sa merong something na substance doon, like alcohol and drugs. Gustong makipag-sex with the wife, no? Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi out of love. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of, of urge. Kasi po yan no? So ito na si number 1, Senador, na parang love lang daw talaga, gustong-gusto ng lalaki nang makipag-sex sa kanyang asawa. So paano daw yun? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan. Kung sinabi ko, may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun. Grabe talaga yung urge, no? Yung talaga niya, yung yung pinaninindigan talaga niya ba? Kasi Senador Robin, nakokontrol kasi yan. Hindi yan po pwedeng parang nagiging baliw ka na dahil meron kang ganun na parang hindi mo, parang alam mo yung hayop. Kasi meron akong yung kaibigan ko, meron siyang aso. Tapos parang mating event niya yon. So talagang hinuhukay niya yung sa pader para lang makalabas, para lang makamate ng partner. So hindi ganoon ang tao. Hindi ganoon yung tao. Yan yung kaibahan natin ba sa mga hayop. Kasi ang mga hayop talaga naghahanap talaga sila para mailabas yun. Pero tayo, we can control that. Pwede nating ibaling yung ating pwede natin ipa-cool down yung mga bagay-bagay, 'di ba? Yung natin yung ganun, yung patungkol sa sexual natin na nararamdaman na gusto natin. So kaya nating kontrolin 'yan. Kasi kung hindi mo kayang kontrolin 'yan, may sakit ka, kapatid. Kaya need kang magpatingin sa doktor kung hindi mo nakokontrol ang bagay na yan. Kasi meron talagang, hindi lahat ng panahon laging yes si Mrs. Hindi lahat, hindi lagi mga kapatid. Ako personally hindi talaga. So I think nakaka-relate din yung ibang mga mister dyan na hindi talaga lagi. So wag nating pilitin. Ayan, yan na yung sinasabi ko. Wag nating pilitin. Wag nating idiin ang ating pananampalatayang mali, gaya nitong sa Islam mga kapatid, na pupwedeng i-sex ang kanilang asawa kahit pa sa ayaw at sa gusto mga kapatid. No? Ayon nga sa kanilang hadith kanina na binasa natin, na kahit pa
kahit pa siya ay nasa camel, sa saddle ng camel, sabi dito, she should not refuse. Aral Islam, mga kapatid. Hindi talaga po pwedeng mag-refuse. So ito yung gustong ipasok ni Robin Padilla sa ating batas. Gusto niyang baguhin itong mga batas natin patungkol sa marital rape kasi sa kanila pwede sa kanila. Kaya nga meron akong na-research na isang statistics na maraming abuse ng women, marital rape sa mga Islam controlled area. Marami. Kasi nga yung karapatan ng babae diyan sa relihiyon na yan ay talagang kawawa. Talagang wala silang karapatan. Gaya niyan yung pagtanggi. Biruin mo, sasabihin ng hadith na buong araw kang susumpain ng anghel pag tumanggi ka sa asawa mo. Hindi ba yan pananakot sa mga babae na o sige ka, parang bata ba, o sige ka, pag hindi ka makipag sa akin, susumpain ka ng anghel, diba? So talagang aral nila yan at wag nilang itanggi yan, mga kapatid, dahil marami po tayong ebidensya na ganyan, na ang babae talaga ay pag si lalaki ay nangalabit, hindi pwedeng tumanggi. Ayan, so shout out dyan kay Nanbu Tata. Lalaki ka nire-rape pero masarap yan. Birang comment. Si Duterte lang naman ang ayan. So mga kapatid, continue muna natin kung meron pa tayong makukuha dito, ha. So, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So, anong pwede kong, para hindi ako mareklamo ng asawa ko, o anong pwede kong sabihin sa kanya na, mahal, o babe, ano ba? Please help me. Counseling po ang kailangan. Yan, counseling yung kailangan. Ayan, Robin, sinabihan ka na ng attorney. Counseling ang kailangan mo. Ayan. So mga kapatid, again, pag meron kang mga ganyan at hindi mo nakokontrol, meron kang sakit, so magpatingin ka na. Kailangan po ng ang counseling. Magdasal na lang kayo. Mali, i-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge mo, 30 minutes lang yung urge na yung mabaliw-baliw ka. Manood po kayo ng Netflix. Wala. All I'm saying po, So legally, wala po. wala po. Sabihin mo sa asawa mo, help me. That's why it's important, yung issue ng mutual respect. If Yun yung importante dyan. Mutual respect, mga kapatid. So, dapat nire-respeto talaga yung babae. At dyan na pumapasok, mga kapatid, yung aral ng Biblia. Sa unang Pedro 3:7, basahin ko lang, mga kapatid. In the same way, your husband must give honor to your wives. Treat your wife with understanding as you live together. So, dapat ina-understand natin yung ating mga asawa, mga kapatid. Wala pong pilitan dito, ha. Hindi po ito sa pilitan lahat. Kahit asawa mo yan. Pag tumanggi yan, talagang no ka dyan. Pag ginalaw mo yan, foul, at pwede kang makasuhan dyan. So mga kapatid, I think napapahaba na yung aking live stream. So maraming salamat sa lahat. At I hope maintindihan nyo, mga kapatid, kung ano yung sinasabi natin dito. Sa Aral Islam, mga kapatid, marital rape is legal at talagang utos ng Diyos nila. However, sa Christian, mga kapatid, ito ay pinagpabawal talaga at dapat nire-respeto. Ina-understand natin yung ating mga asawa kahit pa doon sa tinatawag natin na yung sa sex na mga bagay ba. So hindi natin dapat pilitin, mga kapatid, at suyuin natin. We can do things naman para ma-change, mga kapatid, yung no into yes. At pwede nating baguhin. Meron tayong gagawin dapat. Hindi lang yung parang karapatan ko to, dapat ibigay mo sa akin. Ganyan. Kasi meron din tayong mga kakulangan, mga kapatid. Ako, aminado din ako dyan.
merong mga bagay, bakit ayaw? Kasi merong something. So mga kapatid, maraming salamat at continue lang tayo mga kapatid. At yun, kung meron kayong mga tanong sa akin, pwede kayong mag-PM sa akin. Ayan. At maraming salamat. At again, Jesus is Lord. Mali ang Islam mga kapatid. Thank you.